Sa previous episode, si Earth ay pumasok sa isang laro na tinatawag na VR game, na kung saan ginagawa niya ito upang sumaya lamang sa kanyang free time at nag-create siya ng mahinang character upang iwasan siya ng mga ibang player. Sa pagpasok niya sa laro, agad siyang minaliit ng lalaking may gintong armor na parang isang naglalakad na trophy, at sinabihan siyang mahinang nilalang at agad na sinipa siya, pero di na lang ito pinansin ni Earth at nagpatuloy sa kanyang paglalaro. Kaso dumating ang panahon na ang mahinang si Earth ay hinamon ng Trophy Boy sa isang one-on-one duel, at nagawa niyang mailagan ang atake nito at nahanap pa niya ang weak spot ng bully at tinarget ito, at doon ay nanalo siya sa duel at hinangaan ng karamihan dahil sa kanyang galing. Kinabukasan, nasaktan si Earth matapos mabangga sa pader habang nag-e-explore sa dungeon at bigla siyang nakaharap sa isang kalansay na halimaw, ipinaliwanag niya kung paano siya napunta sa sitwasyong iyon. Sa nakalipas na ilang araw, gumawa si Earth ng mga kagamitan at nagpatuloy sa pag-explore sa bagong dungeon. Ang layunin niya ay pagbutihin ang kanyang kasanayan sa pag-alis ng bitag at pagbukas ng mga nakakandado. Subalit madalas siyang nagkakamali at namamatay dahil sa mga bitag, pero madali niyang naabot ang antas 50 sa kanyang kasanayan bilang isang thief at ngayon ay nakaharap siya sa isang pinakamahirap na desisyon, at ito ay dahil kailangan niyang i-upgrade ang kasanayan sa alinman para mapahusay ang kakayahan pagdating sa pagpili, kung siya ba ay gusto na maging mahusay na magnanakaw o maging mabait na magnanakaw. Ang mas mahusay na magnanakaw ay isang pag-upgrade ng kanyang kasalukuyang kasanayan at nagpapataas lamang ng kanyang chance sa tagumpay, at ang mabait na magnanakaw sa kabilang banda, ay nagpapahintulot sa kanya na nakawin ang mga gamit ng halimaw. Hindi lang iyon, maaari din siyang magdagdag ng bonus na pinsala sa mga atake ng sorpresa, pero mas maraming karanasan ang kailangan para sa pag-evolve nito at pinili niya ang mabait na magnanakaw, at doon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Red Ranger. Inanyayahan siyang sumali sa grupo para sa isang dungeon run kung saan niya nakilala si Black Ranger, lumalabas na pareho silang bihasa pagdating sa pag-alis ng bitag at pareho silang nasabik sa bagong uri ng bitag, na nagdulot ng pagkalito sa lahat ng Rangers. Pagkatapos ng dungeon run, bumalik si Earth sa kanyang solo na practice sa pag-alis ng mga bitag at mabilis niyang napataas ang kanyang chances sa tagumpay gamit ang karanasan at sinubukan ang kasanayan bilang isang mabait na magnanakaw. Sa madaling salita, paulit-ulit niyang ninanakawan ang parehong kalansay at dahil doon, mabilis niyang natutunan kung paano gumagana ang mga halimaw sa dungeon at nalaman din niya na naaakit ang mga halimaw sa liwanag, kaya nagsimula siyang mag-explore sa isang madilim na dungeon. Siyempre doon ay kailangan niyang umasa sa kanyang kasanayan na long-distance vision skill, na nagpapahintulot sa kanyang makakita sa dilim at maiwasan ang hindi kinakailangang laban, at ang kasanayang ito at estratehiya ay nagpahintulot kay Earth na iwasan ang maraming laban at mabilis na malilibot ang dungeon. Naabot niya ang hagdang magdadala sa kanya sa ika-9 na palapag na may higit lamang sa 5 minuto ang natitira. Alam niyang hindi siya pwedeng magmadali dahil malamang ay makakatagpo siya ng mga lich sa bagong palapag, kaya gusto niyang maglaan ng oras at tingnan kung gaano kalayo ang kanyang mararating. Mabilis siyang bumaba sa hagdan at nakita ang unang lich sa paligid ng sulok. Naalala niya ang sinabi ni Red Ranger na iwasan ang mga lich at di lang sila gumagamit ng mga atake na may status effect, kundi kaya rin nilang tawagin ang mga kalapit na halimaw. Gumamit si Earth ng mga kasanayan sa pagtago upang iwasan ang anumang laban dahil alam niyang kaya siyang patayin ng isang lich sa isang tama. Patuloy siyang nagmamadali sa pagdaan sa dungeon hanggang sa makita niya ang isang malaking silid. Nakita niya ang hagdang papunta sa huling palapag kaso lang ay puno ito ng mga bitag at nadismaya si Earth. Nasa harapan niya ang hagdan papunta sa huling palapag, ngunit wala siyang oras para alisin ang mga bitag. Sa huling ilang segundo, nagpa siya si Earth na maging matatag at subukang tumakbo sa kabila nito at ginamit niya ang kanyang kasanayan sa mataas na pagtalon kasabay ng paglipad, para lumutang at iwasan ang mga bitag. Gayunpaman, hindi ito sapat para marating niya ang hagdan at naglanding siya sa isang bitag at napapagulong siya upang iwasan ang mga sandata na sumubok tumama sa kanya. Nakarating siya sa hagdan at naguluhan dahil hindi siya tinanggal sa dungeon. Tinignan niya ang timer at nalaman niyang huminto ito na may 2 millisecond pa ang natitira at labis siyang naguluhan, ngunit nagpa siyang magpagaling muna sa pamamagitan ng pag-inom ng mga potion. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naroon pa rin at iniisip niyang itinuturing siya ng sistema bilang isang taong nakarating sa huling palapag. Sa kabila ng lahat,
sinubukan ni Earth na kalimutan ito dahil siya ang unang manlalaro na nakarating sa huling palapag. Bumaba siya sa di mabilang na dami ng hakbang hanggang bigla siyang nakarinig ng isang boses. Nabahala siya at tinanong ni Earth kung sino ito, binanggit ng boses na hindi niya inaasahan na may makakarating pa sa huling palapag. Ipinakilala ng boses ang sarili bilang si Andre, isang kabalyero mula sa imperyo at binanggit ni Andre na medyo mahaba ang hagdan, kaya ibinahagi niya kay Earth ang kanyang kwento habang sila ay naglalakad. Ibinunyag ni Andre na minsan siyang inutusan ng kanyang bansa upang imbestigahan ang lugar na ito, may hukbo siyang tumulong sa kanya upang linisin ang dungeon, ngunit lahat sila'y tinanggal ng mga halimaw at bitag. Sa huli ay siya lang ang nakarating sa huling silid ng dungeon, ngunit walang laman ito at wala itong hangin para siya'y makahinga at iyon ang naging dahilan kung bakit siya sumali sa kanyang grupo, at inamin niya na siya'y naging isang kalansay na kabalyero at napilitang protektahan ang dungeon. Naguluhan si Earth at nagtanong kung naroon pa ba ang silid, ngunit inamin ni Andre na winasak niya ito para hindi na maranasan ng iba ang nakakamatay na bitag na kanyang naranasan. Iniisip ni Earth na kahit naging halimaw si Andre, sinubukan pa rin niyang manatiling marangal na kabalyero sa pamamagitan ng paggawa nito. Binanggit ni Andre na makikita ni Earth siya sa ilalim ng hagdan, nagtanong si Earth kung ano ang gusto ni Andre at ang sagot niya ay ang mamatay. Tumigil si Earth sa paglalakad, naguguluhan sa sagot ngunit sinabi ni Andre na matagal na siyang nagtitiis, tumanggi siyang hayaang maging halimaw ang kanyang puso ngunit malapit na siya sa kanyang hangganan. Gusto niyang palayain siya ni Earth mula sa sumpang ito at sumama sa kanyang mga kasamahan, bigla ang nagsimulang mawala ang hagdan at nagmamadaling bumalik si Earth sa takot, pero gayunpaman, hindi siya sapat na mabilis at nahulog siya sa isang walang hanggang hukay. Nagising siya makalipas ang ilang minuto at nakarinig ng ingay at ito'y si Andre, ang kalansay na natatawa na parang baliw at nagsasalita sa sarili. Ipinahayag niya na sumuko na si Andre at ngayon ay kontrolado niya ang katawan ng kabalyero. Tumayo si Earth at binaril siya ng pana sa ulo, pinapatahimak ang kalansay at sinabihan ni Earth na tumahimik ito dahil siya'y nakakakilabot at binaril ng isa pang pana. Ginamit ng kalansay ang shield para mablock ang atake at nangako na pahihirapan muna niya si Earth bago siya mamatay. Gumamit ang kalansay ng kasanayan upang sumugod at sa isang iglap ay malapit nang hatiin si Earth sa dalawa, ngunit nakaiwas si Earth sa gilid at humanga sa bilis. Ginamit ulit ng kalansay ang parehong galaw, pinipilit si Earth na i-block ito gamit ang kanyang shield. Humanga ang ulo ng bungo at medyo inasar ni Earth ito, pero sa kanyang kalooban ay alam niyang ito'y wakas na at mabilis at malakas ang ulo ng bungo. Pinuri ng kalansay si Earth sa pagdepensa sa atake at sumugod ulit. Nanatili si Earth sa isang depensibong posisyon, tanging ang gawa niya ay tumalon pabalik at maghagis ng isang malakas na bote ng langis. Naiinis ang kalansay dahil sa mga apoy kaso ito'y simpleng tugon ni Earth, dahil sa hindi siya gumagamit ng espada. Nagbitaw siya ng isa pang pana. Hindi lang umiwas dito ang kalansay kundi ginamit din niya ang isang lumilipad na slash upang sirain ang pana ni Earth. Sinubukan ng kalansay na tapusin ito gamit ang kanyang bilis subalit naiwasan ito ni Earth. Natatawa ang ulo ng bungo kay Earth at binanggit na wala siyang magagawa dahil wala na ang kanyang pana. Binanggit niyang sumuko na lang si Earth ngunit tumanggi si Earth at binanggit niya na mayroon pa siyang nakatago na sandata at ito ang kanyang kanang braso. Naguluhan ang mukha ng bungo pero ginawa ni Earth na crossbow ang kanyang shield at binaril ang kalansay. Iniwasan ito ng kalansay at nagpatuloy si Earth sa pagbaril habang gumagalaw. Pinasok ng kalansay ang distansya at inatake si Earth na sinubukan umiwas sa bawat hampas. Gayunpaman, may problema sa crossbow na ito at tanging mga espesyal na pana lang ng apoy ang kayang barilin nito at hindi niya magamit ang anumang sining dito. Kulang ito sa lakas pero mas mabilis itong magpaputok kaysa sa malaking pana. Nagpatuloy siya sa walang humpay na pattern ng paggalaw at pagbaril na nagpapagalit sa kalansay. Nagpa siya ang mukha ng bungo na gamitin ang kanyang shield charge at iniwasan ito ni Earth. Gayunpaman ay ginamit ng kalansay ang kanyang shield chaser skill upang magbago ng direksyon. Bilang resulta, napigilan si Earth sa gilid ng pader at naapektuhan ng stun effect at binanggit ni Andre na oras na para ipadala si Earth sa kanyang mga Diyos, ngunit lalo lang itong nagpapagulo kay Earth. Nagpatuloy ang pagsasalita ng bungo at binabanggit na gumagawa ng pag-pray ang mga tao sa kanilang mga Diyos kapag may nangyayari, kaya iniisip niya na ito ang dahilan kung bakit mahal ng mga tao ang Diyos, at doon ay sinubukan niyang hatiin si Earth sa dalawa.
Kaso lang nawala na ang effect ng stun sa tamang oras, binigyan siya ng pagkakataon na umiwas at bigla siyang nag-dropkick sa mukha ng kalansay at sumagot na walang mga Diyos sa mundong ito, at iyon ay dahil ang tanging bagay na makikita niya sa mundong ito ay ang kagustuhan ng tao na mabuhay anuman ang mangyari. Nagbanggit ang kalansay na ipapakita niya ang kagustuhan ni Earth at itinaas ang kanyang espada. Nangako si Earth na gagawin niya ito at tumakbo patungo kay Skullface nang bigla siyang tumalon sa pader at ginamit ang kanyang whip upang pigilan ang espada ng kalansay, sinundan ng isang sipa sa mukha, ngunit hindi pa rin ito sapat. Nagsimula si Earth na magbigkas ng isang mahiwagang spell upang tapusin ang lahat pero gayunpaman, ang pagbigkas niya ng spell ay medyo matagal at ginamit ng Skullhead ang pagkakataong ito upang mag-power up at hatiin si Earth sa dalawa. Nagsimula ang mahika na mag-activate, pinigilan ang mga kilos ng kalansay at malapit na si Earth sa gitna ng kanyang mahabang spell, pero nagawa ni Skullface na eswing ang kanyang espada kaso dahil wala siyang mga mata, nasira lang niya ang shield ni Earth. Nagpatuloy si Earth sa kanyang spell hanggang sa abutin niya ang kawalang hanggan, binibigyan si Skullface ng sapat na oras upang ihanda ang kanyang swing muli, sa wakas ay na-activate ang spell sa tamang oras. Gayunpaman, ang resulta ay hindi ang inaasahan ni Earth at akala ni Earth ay tapos na siya, kaso biglang lumitaw sa kanyang tabi ang reyna ng mga diwata at doon ay naguluhan ulit siya, ngunit naalala niya na ang kanyang singsing ay may mababang tsansa na lumitaw ang kanyang phantom. Nagcast siya ng blizzard spell at ngumiti sa kanya habang unti-unting nawawala, ginamit niya ang pagkakataong ito upang barilin ang ulo ng bungo, iniisip na hindi niya inaasahan na tutulungan siya nito. Naglunsad siya ng ilang bow attacks gamit ang lahat ng kanyang mga kasanayan, sinubukan niyang tapusin ito sa isang pagsabog na sanhi ng kanyang pinakamalakas na potion. Bumagsak ang kalansay sa sahig at nakita ni Earth ang kaluluwa ni Andre, ngumiti ang kabalyero at pinuri siya sa kanyang tagumpay at binanggit ni Andre na natalo ni Earth ang kalansay bago tuluyang nawala ang kanyang kaluluwa, kaya mayroon pa siyang oras upang magpasalamat. Tinanong ni Earth kung natupad ba niya ang kanyang hiling at pinanatili ni Andre ang kanyang kintab ng ngiti. Tinanong ni Earth kung ano ang lahat ng ito at simpleng ipinaliwanag ni Andre na desperado siyang maging malaya, ngunit hindi niya inaasahan na talagang palalayain siya ng isang solo na manlalaro. Bago siya mawala ay ipinagkatiwala ni Andre kay Earth ang kanyang espada, binanggit na kahit ito'y luma na ay dapat ituring na isang antigo ang bagay at may malaking halaga. Binanggit din niya ang mga salita ni Earth tungkol sa hindi pagkakaroon ng mga Diyos sa mundong ito. Naniniwala si Andre na mayroon sila dahil pinigilan siya ni Earth na maging ganap na halimaw. Nawala si Andre at ang kanyang kasamahan sa isang maikling sandali, agad rin nagkaroon ng anunsyo at tungkol ito sa pag-clear ni Earth ng dungeon at mga kaganapan. Naglalaman din ang anunsyo ng impormasyon tungkol sa bagong sandata na tinatawag na Night Sword, pero gayunpaman, ibubunyag nila ang mga detalye sa hinaharap at nag-log out si Earth at napagtanto niyang malamang maglalabas pa sila ng ibang sandata sa mga hinaharap na secret boss events. Pero may iba pang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ni Earth dahil nasira ang kanyang shield at whip at wala ng pagkakataong maayos, nagpasya siyang muling bumuo ng kanyang maliit na shield. Gayunpaman, sa isang misteryosong lugar ay may isa pang babae, masayang-masaya na ngayon na siya naman ang susunod. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.